Kabahagi ng kasaysayan ng ating bansa ang panitikan. Malaki ang papel na ginampanan nito sa pagkamit ng kalayaan at kamalayan ng lipunan. Sa presentasyong ito, unawain natin ang kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa taong 1986. Ang taong 1986 ay isang napakahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa larangan ng panitikan, sapagkat ito ang panahon ng People Power Revolution na naganap noong Pebrero 21 hanggang 25 taong 1986, kung saan napatalsik ang diktadorya ni Ferdinand Marcos at naitatag ang isang bagong pamahalaang demokratiko. Ang rebolusyong ito ay naging simbolo ng mapayapang pakikibaka ng sambayanang Pilipino upang makamit ang kalayaan at demokrasya. Sa panahong ito, naganap ang isang makasaysayang pagbabago kung saan nagkaroon ng mapayapang pag-aalsa na pinangunahan ng mamamayan na mas kilala bilang EDSA Revolution. Ipinakita rito ang pambihirang pagkakaisa ng mga Pilipino mula sa iba't ibang antas ng lipunan, mayaman man o mahirap, edukado man o hindi, na nagbuklod upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Bunga nito, naitatag ang tinatawag na Bagong Republika ng Pilipinas na nagbigay daan sa panibagong simula ng bansa sa ilalim ng isang demokratikong sistema. Kasabay ng pagbabagong ito, lumitaw ang mahahalagang katangian sa lipunan tulad ng pagkakaisa at bayanihan, matinding pagmamahal sa bayan, matibay na pananampalataya at pag-asa, at ang tapang na labanan ang katiwalian. Dahil sa mga pagbabagong ito, nagkaroon ng mas malayang kapaligiran para sa pagpapahayag ng saloobin at ideya ng mga mamamayan. Ang kalayaang ito ay naging mahalagang salik sa pag-unlad ng panitikan, sapagkat nabigyan ang mga manunulat ng pagkakataong ipahayag ng malaya at matapang ang katotohanan, damdamin at karanasan ng sambayanang Pilipino. Ating nabasa at naunawaan ang kasaysayan. Alamin natin at unawain ano nga ba ang kalagayan ng panitikan sa taong 1986. Pagkatapos ng diktadura at mahigpit na sensura noong panahon ng martial law sa bansa, muling sumigla ang panitikan sa taong 1986. Naging higit na malaya ang pagpapahayag ng mga manunulat. Nagbago ang nilalaman at tema ng mga akda. Naging tuwiran, matapang at makatotohanan ang paglalahad ng mga ideya. Karaniwang tinatalakay sa panahong ito ang katiwalian sa pamahalaan, kalayaan at demokrasya, karapatang pantao at pag-asa sa pagbabago. Dahil sa pagbabalik ng kalayaan, hindi na natatakot ang mga manunulat na ipahayag ang katotohanan at magsilbing boses ng sambayanan. Sa larangan ng panulaan, umusbong ang malayang pagpapahayag ng damdamin kung saan direktang pinupuna ang mga maling gawain ng mga pinuno at itinatampok ang kabayanihan at kabutihan ng mga Pilipino. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga tulang Giting ng Bayan at Himala ni Bathala na nagpapakita ng diwa ng pakikibaka at pag-asa. Samantala, ang mga awiting Pilipino ay naging mahalagang bahagi rin ng panitikan sa panahong ito dahil nagsilbi itong simbolo ng nasyonalismo at paglaya. Isang kilalang halimbawa nito ang awiting Bayan Ko na pinasikat ni Freddy Aguilar na naging awit ng pakikibaka at kalayaan ng mamamayan. Sa mga anyo naman ng sanaysay at maikling kwento, makikita ang kagalakan sa bagong kalayaan at pagbabalik ng pag-asa sa lipunan.
Bagamat may impluensya pa rin ang estilo noong panahon ng Hapon na maikli at direkta, nakatuon naman ang mga akdang ito sa realidad ng lipunan at sa tunay na karanasan ng mga Pilipino. Sa larangan ng media, tulad ng radyo at telebisyon, naging malaya ang pamamahayag at lumitaw ang mga komentaryo at programang kritikal sa pamahalaan. Dahil dito, nakapagsasalita na ang mga mamamayan nang walang takot at mas malaya nilang naipapahayag ang kanilang saloobin. Dumami rin ang mga pahayagan at babasahin dahil sa pagbabalik ng kalayaan sa press, tulad ng Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, The Manila Times, at Philippine Star. Ipinapakita nito ang muling pagbuhay ng malayang pamamahayag sa bansa. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ring pumasok ang teknolohiya sa panitikan na nagbukas sa tinatawag na modernong panitikan o computer age. Dito umusbong ang blogging, social media at iba pang bagong paraan ng pagsulat tulad ng Jejemon at texting styles na nagbigay daan sa mas mabilis at mas malawak na pagpapahayag ng ideya ng mga Pilipino. Sa panahong ito, naganap ang People Power Revolution at nagpabagsak sa diktadura. Sinasabi ring umusbong ang demokrasya dahil sa kalayaang magpahayag ng mga mamamayang Pilipino sa ginanap na people power. Sa larangan naman ng panitikan, malayang nakapagpahayag ang mga mamamayan, mas matapang at realistiko ang mga akda. Lumawak ang media at publikasyon at naging boses ng pagbabago at damdamin ng bayan. Sa kabuuan, ang panitikan noong taong 1986 ay hindi lamang simpleng pagsulat. Ito ay naging salamin ng revolusyon at damdamin ng sambayanang Pilipino. Ito ang panahong ang panitikan ay naging sandata ng katotohanan at daluyan ng pag-asa at pagbabago.